Di bababa sa 20 vlogger ang binabantayan daw ng mga otoridad dahil sa pagkakalat ng fake news. Ayon sa NBI, isang di pinangalanang vlogger na nakabase sa Amerika ay ang may dalawa ng arrest warrant para sa cyber libel at inciting to sedition. Sabi ng Malacanang, nakikipag-ugnayan sila sa NBI, NTC, DICT at iba pang ahensya para panagutin ang mga nagkakalat ng fake news. Lalo't, base sa isang survey, marami sa mga Pilipino ang hirap na matukoy ang totoong balita sa peke. Ang tip to para di mabiktima ng fake news sa report ni Von Aquino. Minsan na raw na biktima ng fake news o maling impormasyon online si Marie Santiago. Pagdating sa walang pasok, ma'am, wala may pasok. Ano nangyari? Hindi nakapasok mga anak ko. Aminado siya minsan, nahihirapan siyang tukuyin kung totoo ba o hindi ang nakikita online. Ganyan din daw si Mel Jokson. Madali lang kasi sa social media mag-post ng mga kung ano-anong news eh. Base sa pinakuling Social Weather Station Survey, 59% ng respondents ay kinukonsiderang seryoso ang issue ng fake news sa internet at social media. 65% ang hirap daw natukuyin kung ang balita o impormasyon na napanood, narinig o nabasa nila sa TV, radyo o social media ay peke o mali. Ayon kay Ted Ortiz ng GMA Integrated News Social Media, laganap daw kasi ang iba't ibang strategiya sa pagpapakalat ng kasinungalingan online, kabilang na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Ipapackage nila yung content nila na para siyang content ng ibang organizations or news organizations. Huhugutin nila yung picture, babaguhin nila yung quote, tapos ikakalat nila easily. Para raw hindi maloko, i-check ang source ng impormasyong inyong nakuha. Ang isang personality, nagsalita yan, kunyari politician siya, dapat makikita yan across all platforms, across different sources. Busisiin ang post at huwag agad maniniwala. Magduda at huwag agad mag-share ng impormasyong hindi mo pa na-verify, kahit pa may blue check o verified account ang pinagmula ng impormasyon. Oo, may blue check siya, verified siya, pero tama ba at totoo ba yung information na kinakalat niya? Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nakikipagtulungan ng mga social media platforms sa gobyerno sa pag-takedown ng mga fake news. Pero kinakailangan pa rin ng batas para ma-regulate ang social media. Ang nagiging problema po, jurisdiction. Jurisdiction over the social media platforms po para makompel sila na sumunod sa atin. Hinikayat din nila ang mga netizens na i-report sa kanila ang fake news para maaksyonan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.